So, kaya nagkakaroon tuloy ng damages sa relationship, sa marriage. Kasi nga, is yung nagkakaroon na sila ng social dilemma kung tawagin, na nakita nila si guy, si girl, ginagawa yung ganito, ginagawa yung ganyan. Matinding comparison kasi, no? Tapos, Tulad nito, ito matindi sa social media man, naalala ko. Pag nakakita ka na nag-propose, tapos yung sing-sing. ayun, isa rin yun. Diba? I have this friend na kinat ko na, no? Kasi lagi niya kino-compare yung sing-sing niya sa sing-sing ko. Mahal. By that time kasi, dear viewers, fake yung sing-sing ko nung marriage, yung married band natin. Kasi nawala ko. Then, nag-decide muna kami na unahin muna namin syempre yung mga kailangan namin gawin sa buhay namin. And then, bumili kami sa Shopee. Diba? So, ang nangyari, this woman, mo yun, pag nakakita siya na may nag-propose, i-compare niya. Then, ito pa. Endless comparison. Ang pa doon, kahit meron na siya. Kahit sa akin, na kaibigan niya, kinumpare niya yung sing-sing niya. Yun na nga. Which kasi, is, Yung, Oo. Pero alam mo, pati yung partner niya, kinumpare niya sa'yo. Alam mo yun, kaya kinat ko yun kasi it's not healthy for them. It's for them. I'm doing that for them. They cannot move on eh. Kaya maraming magagalit sa akin, maraming nagagalit sa'yo diba? kasi kino-compare nila yung relationship nila, sa atin. Yung personality nila sa ibang tao. Oo. So, ending, yung tao ng pinagkukumpirahan mo, magkakaroon ng galit tuloy na yan ba si David, di ba? Oo nga, hindi naman ako ikaw at hindi ikaw ako. Yun ang sinasabi ko. So, never compare your partner sa lahat na nakikita nyo sa social media. Some of the social media na nagpo-post about marriage or relationship is just a guidance. Guidance, hindi para i-compare, kung hindi i-guide ka nila. Like, may mga pinapanood tayong podcast katulad nung sa YouTube na isang gabi, di ba? Yes. So, nai-inspire ako how to grow our marriage pa. Pero, hindi ko siya gagamitin na, di ba mahal, ganyan yung ginagawa ng mga ganyan. So, kasi hindi yun nakakatulong. Never mo sasabihin dapat sa partner mo yun. Yung salitang, dapat ganyan. Dapat ganon. Yun ang alisin natin. Saka huwag kang masyadong demanding sa partner mo. Kasi, diba? Nalilimutan ng marami. Nakapanood sila ng something. Diba? Then, ang mangyayari is, yung reality nila, parang, gusto ko agad nila, yung reality nila, same ng reality ng iba. Hindi naman ganun. Kumbaga, we're not on the same situations. Oo. Diba? And you never know what's behind of the content. Even us, diba? Parang meron, akala kasi ng marami is lucky tayo. Kumbaga, araw-araw happy, araw-araw walang problema. Kain lang sa labas. Walang problema. Ano lang, banjing. Kumbaga, hindi ganun yun. Kasi... Hindi yun, fairy tale. Kahit nga fairy tale kahit nga si Snow White may problema, diba? Si Cinderella eh. Si nga, diba? So parang, alam mo yun, na masyadong unrealistic. It kills the gratitude. Sa totoo lang. Because of the social dilemmas na napapanood nila. It kills the gratitude and you married the person in the first place because of the reason. So what is the reason? You stick to that reason. Diba? Whether na young kayo, young married couple, or young, or whatever, Gen Z, millennials. Ano bang dahilan? Bakit mo siya sinagot? At anong dahilan? Bakit mo siya niligawan? Dahil ba, nung una, maganda? O di stick to that. Wala namang tapat ng bakit nagkakaroon na bigla ng plus. Parang late realization. Well, nagiging kulang? Oo, biglang nagiging kulang dahil sa social media. Diba? So, sometimes, you just need to detox yourself sa social media.
O minsan, di ba, mahal, may mga dates tayo nung phone. No phones. Kunyari, kahit the date, hindi ba kailangan nasa labas? Hindi Kahit nasa nasa labas. kwarto lang, naka-offline kami, nanonood kami. Sabay lang kayo manood, it's already a date. Actually, hindi naman yan, ini-schedule pa, nagiging routine pa nga natin yun every night na, ayan, kahit nanood kami, wrestling. Nanood tayo wrestling sa Netflix, Diba? diba? Ganon. Akala ng marami, it's not a date. Oo nga. Kailangan ba naka-fried chicken sa labas kapag date? Ang gusto kasi, ang akala kasi ng maraming, all of the people, most of the people, is, pag nag-date, kailangan magastos. Kailangan outside. Kailangan Magarbo. naka-makeup. Kailangan naka-forma, magarbo. Once in a while. Hindi, no, I mean, walang problema doon eh. Yeah. Kung kaya ng Budget. budget. Kung kaya ng ano nyo. Be realistic. Ng reality nyo. Oo. Diba? Pero, there are some dates na mas magandang gawing solemn. Like, nandun kayo sa kwarto, you're just watching, katulad natin, nanood tayo ng wrestling, di ba? Oo. Nanood tayo ng scary movie, nanood tayo ng, yung something sa atin. Oy, Jessica Soho, every Sunday, Part na siya ng Sunday natin. that's our bonding date. Kasama yung anak. Kasama pa yung anak namin. And that is a family Hi, date Miss already. Jessica. Hindi, family date na rin yun. Oo. Akala nung Para iba, siya minsan nga, magluluto pa tayo, bibili pa tayo oh, ng fries eh. yes. Tapos manonood tayo na naka-popcorn, Oo. Date yun, guys. It's a family date. And sometimes kami dalawa lang. It's a date. Date yun. Yung, imagine mo, di ba, magkayakap kayo, tapos nanood si Jessica Soho, di ba? Oo. Pero ito lang, mahal, for the, yung guy, it's okay yan, sabi mo, it's a date. Talaga naman, it's a date also. But please, guys, make an effort sometimes. Hindi pwedeng isang 10 years na kayo, hindi nyo pa nilalabas yung asawa nyo na lagi lang kayo nasa loob. Kasi minsan kaming mga wives, lalo na yung mga working wives. Iba-iba kami eh. Working wives, full-time wives, di ba? Kami, may mga moods din kami. It's not because moody lang kami eh. May hormones kami na time na parang gusto lang namin makakita. Huminga lang. Kasi 'di ba sometimes hinihila kita, labas tayo. Pero ang gagawin lang natin, mag-walking lang tayo sa mall. Yeah, minsan 'Di ba? Hindi pwedeng lagi lang kayong nakakulong. Isip din kayo ng mga adventure nyo. Kasi kung pare-pareho lang yung gagawin nyo, at 10 taon na kayo, pare-pareho lang. Wag na. Ano na yun eh. Kumbaga parang wag naman. wala na kayong matututunan. Hindi naman sa wag naman. Oo. Wala nang matututunan. Libre ang mall. Yeah. Punta kayo ng mall. Mag-walking sa park. Kain muna kayo sa bahay, di ba? Kain muna kayo sa bahay. Oo, yung Ginagawa natin. Sa Vermosa, di ba? Ang daming pamilyang nakaano doon. They spend time, nakaupo lang sila sa grass. Kain kayo sa mall. Di ba? May mga ganoon. So, work on your relationship and do not compare. Focus on your own garden. Yes. Ang didiligan mo, yung sarili mong garden. Huwag garden ng iba. Mahal! Diba ang babae yung garden at lalaki yung garden niya? Oo. Dapat, yung garden ng relationship nyo, yun yung pagandahin nyo. Huwag kayo siling sa kapitbahay. Dapat, focus kayo sa sarili nyo. Same way sa iba't ibang klase ng bagay. Focus kayo sa sarili nyo kasi kung hindi nyo focus sa sariling garden nyo, hindi magiging enough kahit anong gawin mo, kahit may million pesos ka na, you will never be happy because you are focused sa other garden. So, yun. So, I guess the moral Of the lesson. moral story, moral Of this lesson of this podcast is yun nga. Magdilig. Magdilig. Charot. Mag-focus ka sa garden ng relationship. Yeah. And for the guys, and especially women also, What? actually kahit sino ang makakanood nito, the key moral lesson nitong podcast is do not compare. Yeah. Yun lang yun. Do So, not compare. Swipe lang ng swipe. David here. Nina. Bye. Bye-bye.